So, ang question dyan, is it deceptive ba to use ChatGPT to write client content or any other AI-powered na apps? Does it, compromise our integrity as a Christian, as a believer? Nakalagay doon na, I'm so proud of myself because I graduated without the use of ChatGPT. Kasi parang yun din ang worry ko ngayon sa mga, sa generation ngayon. Makakasulat pa kaya ng paper tong mga to? AI should never replace us. We should use it to enhance our work. Diba? Kasi hindi dapat yan na magre-replace nung ginagawa natin. It should enhance. The key word is enhance. Today we're going to talk about the 5 biblical principles that transform your AI-powered VA or virtual assistant business. So, ang question dyan, is it deceptive ba to use ChatGPT to write client content or any other AI-powered na apps? Does it compromise our integrity as a Christian, as a believer? So, if you watch the last episode, nag-share kami ng top 5, sabihin na natin top 5 yon na most commonly used na na AI. And then we also shared some clear tips. Pero meron ulit din kaming clear ngayon, di ba? Marami tayong clear. Pag di pa naman clear tong... So, yun, abangan nyo na lang yan. Before that, let's have an opening prayer. Let's remember that we're in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we'll always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. Ayan. Again, our topic for today's session is all about the 5 biblical principles that transform your AI-powered, actually dapat our AI-powered virtual assistant or freelancing business. Ayan, kasi hindi na tayo makasurvive in this industry if hindi pa natin ni-utilize yung AI, if hindi pa tayo nag-a-adapt sa AI. So, ayun. Again, by the way, we are Connie and Belle, and this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number 1 freelance business partner is God. So, if you're watching us for the very first time, make sure that you click the subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We go live for Tuesdays lang, 1 p.m. Manila time. And then Fridays, we might publish yung video na by night time siguro. Pero to finalize pa. And since Bill will share with us yung mga ginagawa namin. Yes. So, every Tuesday and Friday, mga kapatid, expect videos na mapublish sa channel namin. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Now is the time kung ngayon nyo nakita yung video na to. So, every Tuesday, we do our live praise and worship session. Kung wala kayong ginagawa na Tuesday afternoon, mga kapatid, 1 p.m. Manila time, sabayan nyo kami ni Sis Cons, mag-praise and worship session tayo every Tuesday, 1 p.m. And then Fridays naman, nagre-release kami ng video, pre-recorded videos where we talk more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistants. So kung interested kayo to learn more about the work that we do, katulad nung ngayon, gumagamit kami ng AI sa aming pag-VA, catch that video every Friday. Nighttime ang release. to be announced yung exact na time, pero hopefully maging fixed na yun every Friday. So you expect one video every Friday about freelancing. So yun. Salamat mga kapatid for tuning in. Yes. And again, Filipino-English or English-Filipino, English-Tagalog episode. Although ang title namin is English. Yung tips din naman kasi English. Siguro kapag
maayos ang translation ni YouTube, ano namin, i-activate, pero we'll see. So, we promise mas maiksi to. So, let's go ahead na. This is like sort of continuation ng AI series namin na supposedly 3 episodes sana. Pero ginawa ko na lang 2 kasi napakahaba nung last time, it's 45 minutes. Sabi ko, less than 30 minutes eh. Umabot. Si AI din naman nag-suggest kung ano raw i-discuss. So, tapos hindi naman pala maiksi. Madaldal din pala kami kahit pa paano. So, yun. Siguro ang sasabihin na before we share the 5 principles, pinaka-common practice, courtesy na lang siguro is kapag tinanong tayo ng client or ni prospect kung gumagamit ba tayo ng AI, we need to disclose it na yes, of course, pero kasi hindi naman kasi siya something na kailangang itago, 'di ba? It's our way of being more productive. Yan. So ayun, and then bago yung 5 principles, meron biblical principles, meron din kaming 3 key na scripture principles. Ang gulo ng suggestion ni nahilo ko sa suggestion ni ChatGPT. So parang sabihin na lang natin na naging 8 na to. 8 na to. Pero siguro yung first 3 na principles na i-share namin is more of for us personally. Ayan. Kasi i-share ko na lang agad yung 3, then discuss na lang natin para mabilis. So yung principle 1 is honesty in all dealings. And then principle 2 is excellence for God's glory. And then principle 3 is faithful stewardship. So yung later na lang yung mga Bible verses kasi baka humaba na naman tayo. So yun. Yung sa honesty in all dealings, ibig sabihin yan, is wag tayo mag-focus sa dahil malaki yung kita or it's all about money. But yung freelance business natin is all about transparency rin. So kapag sinabing gumagamit ka ba ng AI, yes, i-disclose natin. Pero mas maganda rin siguro kung hindi naman niya tinanong, tayo na rin yung magsabi na would it be okay if we use AI? Lalo na sa writing kasi okay ding mag-write si GPT. So let's be honest about it. Sa yung excellence for God's glory, na yan, given na yan. Dapat ginagawa natin yan as Christians. So again, AI should never replace us. We should use it to enhance our work. 'Di ba? Kasi hindi dapat yan na magre-replace nung ginagawa natin. It should enhance. The key word is enhance. Tapos yun nga, yung third na principle is faithful stewardship. Ano yan eh, binigay sa atin ni Lord itong responsibility na to. So dapat, ginagawa din natin yun sa abot ng ating makakaya to take care of that gift, of that responsibility. Ayan, ikaw naman, bago natin yung clear. Ngayon ko lang na-realize to. Inayos ko na to ng lagay na to, nalito pa rin ako. Siguro yung sa principles naman, parang yung pinaka talaga dito is yung honesty din. Kasi parang isang way din to para ma-consider din ni client yung rate na hinihingi nyo. Kasi isang way to justify kung nag-increase kayo ng rate na parang higher than other VAs na nakatrabaho na nila, ito yung isang way na para ma-realize niya na nag-i-invest siya sa mga tools kaya nag-ask siya for a higher rate. And at the same time, mas gugustuhin ng mga clients na malaman na nile-leverage natin yung mga AI tools out there. And hindi naman yun parang just for the sake lang nagagamitin eh. Syempre meron yung advantage dun sa clients natin. So might as well disclose. Yes. Ayan. So, dako na tayo sa clear biblical principles. Actually, may clear din kami last week. Panoorin nyo na lang. Balikan nyo. So, ngayon, let's start with the C, which is communicate transparently. Ayan na nga.
So always disclose AI use when it significantly impacts deliverables. Kasi sabi ni Proverbs chapter 12 verse 22, grabe naman siya. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who are truthful, His delight. Kaya siguro minsan din na ginagamit yung neighbor, no? Yung neighbor na translation kasi ang lalim no. Ito naman, abomination. Oh, di ba? Abomination, grabe siya. Gusto ko lang maging consistent na neighbor kasi ayun, anyways. Ikaw. Yun na yun. Yun na Parang kanina related. eh. Related ka. So, communicate transparently. Ako nga, parang transparency pa yung una ko naisip dyan. So, yun, labor with excellence. So, AI should enhance your work quality, never replace your expertise. So, wag maging tamad. sabi sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, do from the heart as for the Lord and not for others. Yun yung key. Kasi alam natin na ang tao hindi naman perfect. May mga times na, lalo na sa client, may mga times na hindi kayo nagkakaintindihan or may mga times na, ano ba naman to? Yung gano'n yung relate ako dyan. So parang, di ba nakakainis? Yung minsan parang dahil naiinis tayo sa kanya, ganyan. Kaya parang nagbabago yung how we deliver the work. So, ito, yung Colossians, yan yung remember that we have to work as for the Lord para laging excellent kahit ano yung situation at the time na gumagawa. Siguro mas maganda wag na lang muna tayong mag-work kung ganun yung feeling. Oh, true. Kasi affected yung output. Sa totoo lang. Yeah, so ikaw na, ituloy mo na yan. Yun lang naman yung pag kunyari nakikita nyo na hindi na, wala kayo sa state of mind no, na makapagtrabaho ng maayos. Tama si Sis Cons, take a break. Huwag nang ipilit. Anyway, yun nga, yung balik tayo dun sa AI, it should enhance your work quality. Parang since binigyan kayo ng AI ng more time, ma-free up kasi yung time nyo. Dati, ang transcription, naabot kayo ng 4 hours, di ba? To transcribe a 15-minute video, for example. So yung nasa save yung time, try to use it wisely sa ibang naman bagay na makakapag-improve ng skill set nyo. Kunyari, kung AI, baka merong mga bagong labas ang ChatGPT na nakalink na bagong mga app. Kasi di ba maraming GPT si ChatGPT. Si Canva, maraming apps din na Diyos ko, grabe talaga itong mga AI tools na to. Hindi na ako makakahabol pa. Pag nagpupunta ako sa apps ng Canva, grabe talaga. Parang, wow. Magugulat ka na lang Hindi na siya yung parang before na gumagawa lang ng graphics. Hindi eh. Ang dami ng apps na parang third-party software na nakadikit doon. So, yung mga na-free up na time, again, gamitin nyo siya to develop din yung skill set natin. So, yun. Ayan. So, nasa ina tayo, examine your heart. So, pag nag-use ba tayo ng AI, is it to serve clients better? Or cut corners, ayan. Yung parang kahit actually hindi nyo pa client eh, yung submission lang ng proposal or just sending a message like sa Upwork, 'di ba? Hindi naman propose. For me, hindi agad proposal 'yun eh. Minsan kasi pag hindi kumpleto yung details, we need more information. Oo. So parang baka naman kung sinabi ni ChatGPT, sinuggest niya, gumawa siya ng message for you. Hindi naman pala totoo. Pero kinapi-paste mo yung sinend mo. Naku po. Yan na yun. Ask yourself, is that glorifying ba with what we do? Is it glorifying God? Kung hindi tayo honest sa ginagawa natin. O baka naman tinatamad lang kasi tayo mag-isip. Kaya sige na, send na lang natin. Tapos biglang tinanong ni client sa iyan, sige ka, paano mo i-honest? Hindi napapansin ko eh. Kasi 'di ba pag
nakakalimutan na yung ako sa kunyari for me. Ang tagal ko na. So minsan nakakalimutan ko na yung mga ano nga ba yung ginawa ko mga stories na pwede kong i-share. Like dito o kaya dun sa pag may mga tanong yung client, nakakalimutan ko na. So nanghihingi ako ng situation. Nanghihingi lang ako just to help me remember. Hindi para yun yung gamitin nyo Like for example, pag nagsasuggest ng mga topics for this episode, yung sabi how I got 10K Christian client, Christian VA business. Yung mga ganun. Sabi ko, Hindi naman. Oo. Hindi siya totoo Like for example, yung mga nakikita nating YouTube videos dito na laging may money. Tapos hindi naman talaga diniscuss. How did you get that money? That's din questionable 'di ba? So yun. Let's be mindful na hindi porke may mga ways to ease the job. Sige na, ganun na lang. So kailangan nandun pa rin tayo yung tao pa rin tayo, wag tayo masyadong umasa kay AI. Yes. Tumutulong lang siya. Ikaw? Yung pag kunyari i-exage nyo yung parang in-oversell nyo yung sarili nyo na kunyari hindi nyo pa naman na-experience, may skill set na hinahanap si client, tapos since ang ganda nung pagkalatag ni AI, ka-copy-paste na lang. Parang parang dapat mauna pa rin yung truth. Parang kung nag-graphic design ka, parang dapat yung i-return na, kunyari, nagpapatulong ka kay AI gumawa ng resume, for example, or cover letter. Kung ano yung service na alam mo talaga, tumutulong lang si AI na i-package siya, i-present yung graphic design. Baka mamaya may iba siyang way to describe it kung paano, kasi yun yung pero pag hinimay niyo yung mga lines na binigay niya, dapat true pa rin sa inyo yun, hindi katulad ng kunyari graphic design na kunyari Canva lang yung alam natin na tool na ginagamit, and ang ginawa ni ChatGPT nag-Adobe, kung ano-ano pang mas high Illustrator. Mga ganun, tas Photoshop. Yung mga ganun ba? So kailangan maging pa rin tayo, iwasan natin na tawag dito, yung fake it till you make it, hindi na. Doon na tayo sa na lang, totoo talaga ang gamitin natin. Even yung messaging na ang OA, yung parang syempre gusto mong mapansin. So yung messaging niya parang binobola na muna masyado kung sino man yung kausap mo. Kasi sabi ko, wag naman ganyan yung message mo, parang OA naman. Parang don't parang ano sabi ko sa kanya, revise this message because it's like patronizing yung tao kung sino man yung kinakausap mo. OA na nambobola. Huwag naman ganoon, 'di ba? Alam niyo naman kung paano kayo mag-compose ng message. Parang OA. So yun. Dako tayo sa 4 and 5 pero make sure that you hit that subscribe button or ask kayo ng questions, mag-comment kayo sa mga sinasabi namin. Like, did you experience ba yung mga ganon, ganyan, na kung pag nakikipag-usap kayo kay ChatGPT na paano yung mga output niya, baka sobrang OA na yun, share nyo sa amin. Yan. So, next one, the fourth one, acknowledge limitations. So again, AI is imperfect kasi ang gumawa niya is human, so hindi din naman tayo perfect. Kaya don't expect na si AI is perfect then. So kaya dapat laging magre-review, magfa-fact check, and apply your professional judgment. So again, your expertise, it's what clients are really paying for, not the AI. Ang galing nun. Thank you for reminding us that, ChatGPT. Sorry, may langgam sa screen ko na naman. So yun, ikaw na. Yun. So, babalik ulit tayo dun sa magpakatotoo tayo sa kung ano talaga yung skill set natin, di ba? Kasi kung hindi tayo totoo, tapos kunyari, ang skill na sinuggest ni AI na pwede mong ibenta, kunyari, video editing. Hindi naman yun na expertise mo,
Tapos ang dami mga words na sinabi si AI. Mahihirapan tuloy tayo ngayon na i-validate. Tama ba 'to pinagsasabi nito? Kasi hindi yun ang expertise natin in the first place. Like kunyari, coder ka, programmer ka, may binigay sa yung code, tapos kung hindi ka expert, tatanggapin mo, ika-copy-paste mo lang siya, di ba? Pero kung maalam ka dun sa ano na yon, sa skill na yon, kukwestiyonin mo yon. So yun lang yung hindi laging perfect yung isipin niyo na lang na laging may mga times na nagkakamali at maraming ng instance na prove ko yan. Mali yung binibigay na output na kung hindi ako expert dun sa area na yon, hindi ko mapapansin. Hindi ko mapapansin. Kaya ako questionin, parang ang AI talaga is tinetrain din ng user. Yes. So kung i-feedback nyo yun, why did you answer this way? Tapos biglang mag-iisip siya, ayong mali. Parang good catch, sasabihin niya. So yun yung sinasabi namin na again, magro-root pa rin sa honesty. maging totoo tayo. Even yung Canva AI, yung sa image. Sorry na. Pag tinitingnan yung output niya, medyo may mali pala. Pinipilit niya kasi. Oo. Kaya, check. Ayan. Last is respect all boundaries. So, this includes intellectual property, client confidentiality, and biblical principles like yung mga na-mention namin. So, pag may doubt na, do your research and always work with caution. Kasi nga ginagather lang din naman niya yung information. Lalo na kung ikaw writer, feeling ko dapat talaga titingnan mo rin yung plagiarism dyan eh. Tsaka yung fact check talaga. So, respect all boundaries. Again, itong AI, may may limitations. And then, may mga certain tasks din tayo na hindi kayang gawin ni AI. So, yun dun pumapasok yung boundary. So, kaya kailangan huwag maging tamad. ang bilis-bilis na nga. Ako, imagine niyo yung mga times namin noon, manual transcription, manual creation, social media content, or content calendar. Ano pa ba yung mga matagal? Email messages, blog. Video. Video editing. Grabe ngayon, sobrang wow talaga. Ang tindi ng in-improve. So, wag naman maging yun yung pinabilis na nga, tapos lalo pang tinamad no, na kumihilos. So again, may limitations tong mga AI na to. So we have to respect that. And again, remember, meron tayong work, meron tayong role. So wag natin iwan kay AI lahat. Yan, ikaw. Yung sa akin, kung napapansin yung mga kapatid, pag nagpunta kayo ng Google ngayon, pag nasa search bar kayo, tapos may tinype kayo na keywords, na kung ano yung nire-research nyo, mapapansin nyo, yung unang i-release na search result ni Google, AI generated na. So ngayon nawawala na yung mga talagang sumusulat ng mga articles, mga scholarly mga write-ups, nawawala, natatabunan na sila, laging AI yung inuuna. So ang suggestion ko din, huwag kayo mag-rely dun sa unang chunk ng research na nire-return ni Google kasi nga since AI generated yun, hindi natin alam kung saang source niya nakuha in the first place. So, mag-dig deeper pa kayo, baba na lang kayo, baba pa para makita nyo yung mga original na articles na meron na about that topic. Tapos, ang challenging pa nga doon, nare-realize ng mga teachers na sa education sector, parang yung mga estudyante, so pag nag-research sila, yung ni-return na ni AI yung ginagamit. So, technically, hindi na nagre-research yung mga estudyante. Di ba? Hindi na nila alam saang source to galing. Di ba dati, nung nag-aaral tayo, maraming source ang kinukuha natin bago tayo maka-come up ng final na paper. Ngayon, sinasummarize na ni AI lahat. Kaya ewan ko, na-encounter ko lang to sa work ko. Merong isang teacher na nagtanong sa akin kung pwede ko daw ba i-off. Sabi ko, sorry, walang way.
walang way talaga na hindi AI ang gamitin ni Google. Ganun na siya dinesign. Ang pwede na lang, pumunta lang, parang basta may extra keystroke para hindi lobas yung AI na yun. Pero, yun mga kapatid, hindi, mapapansin nyo, nakasummarize na, pati pros and cons, nakaganon na What is the ganyan-ganyan? Nakaano na agad. Wala na yung, saan mo na ba nanggaling to? Diba? So, wag masyadong itanggapin as it is yung nire-return ni AI. Punta-punta pa rin sa yung i-check yung credibility ng sources. Mahirap na eh. Tsaka nakalagay doon overview ha, mga kapatid. AI overview. So, ibig sabihin summary lang yon. So, learn to Dig deeper. Actually, minsan ako, inaano ko yun talaga eh. Okay, bababa na ako. Kasi nauna talaga siya eh. So, parang magkaroon ka na lang ng habit na i-ignore yung first part. Kasi kung talagang nagre-research ka, di ba? Kailangan mong anuhin. Grabe na. Parang dati nagla-library pa tayo tapos yung bundok-bundok na libro pa yung extra tip mga kapatid. So kung gusto niyo talaga ng mga legit na source, punta na lang kayo sa Google Scholar. Parang yun yung mga nandun, talaga may talaga ng mga mga scholar, mga professional talaga yung nagsulat. So hindi siya parang blogger lang kasi ang hirap din 'di ba? Kahit na may nakita kayong article, tapos sino ba nag-blog nito? Baka kinuha lang din sa AI na generated na So, yung mga scholarly articles, kung nagre-research kayo para sa school, yun, extra tip lang. May Google Scholar na tinatawag. Diba? So, yun lang. First time ko na narinig yan. Tingnan mo, hindi pa ako updated. meron ganon. Kaya puro mga yun, may citations talaga. Alam mo talaga na legit. Grabe, napakadali naman ngayon. Bakit ganyan? As in. Kaya pala ang daling yung kapag pinapahirapan, ay yung pag maraming dapat gawin, nagre-react agad. Kasi super easy na eh. Yes. Ako mga kapatid, pag Hindi na sila sanay. Pag freelancing, kapag nagganito kayo, this requires pa rin, certain steps, hindi pwedeng puro AI lahat. Hindi na nga ma-imagine talaga sa totoo lang yung future. So, may mga nga ako. Sorry na off topic ako, pero share ko na rin. Kasi yung meron akong client na parang tinanong siya about mga Gen Z. Di ba parang sila sa workplace ngayon. Parang isang sa mga shocking na experience niya, parang during the HR, yung interview, sinama talaga nung Gen Z yung nanay niya sa interview. Imagine mo, may parent nga. Kasama yung parent dun sa Bakit? Nakakatawa nga eh. Tapos yung isa pa na experience niya, parang yung Gen Z, parang after a few months lang of working with her, nagde-demand na ng higher pay. Yung mga ganun ba? Yeah, ganun na sila mag-isip ngayon. Yung parang yun nga eh, parang speak your mind na sobrahan talaga. Nawawala na yung tama ba to? Wala, hindi na masyado yung read the room muna, di ba? Ito ba yung tama? Appropriate ba to? So yun. Mabilis kasi sila sa instant eh. Naku, hindi na ako happy dito, lipat na ako, ganun. Nawala. Ang bilis na ngayon. Dahil na sa AI. Hindi nawawala yung tamang 'di ba? Yung hindi ko kasi alam kung tinuturo pa ba yung GMRC or something similar to that subject. Na parang baka natatanggal na rin kasi yung gano'n eh. Na parang kung tutuusin common common sense pero nagiging hindi. Wala na yata. Grabe Kasi no. masyado na sila sa yung mental health niya. Parang hindi pwedeng Mental health, my goodness. Yeah. Yep. Kaya, yun nga. Mahirap talaga. Parang kailangan natin mahanap yung balance. Kasi totoo naman na may mental health matters. Pero, yun nga. Saan ka mag-draw ng line? Parang exaggeration kasi yung word na mental health.
Yep. 'Di ba? Parang minsan di naman siya mental health eh. Minsan Nile-labelan lang na oo, magpa-diagnose muna. nagiging excuse lang 'yun na yung mental health. Hindi, parang minsan kailangan natin mag-effort. Anyway, another discussion na lang siguro 'yan. Sorry. na off topic na kami. But anyway, ayun. Again, to mga AI is there to help us, to assist us, to make us productive or effective or more efficient kung ano man yung keyword yan. Pero hindi yan yung dapat na mag-cause for us to be lazy. Ayun na yun. Bago namin i-share yung last thoughts namin, sa mga viewers namin, share with us, kapag gumamit ba kayo ng AI, does it feel fake or real ba? Pa ba? So share your thoughts in the comments because we wanna hear your thoughts. Again, super excited kami pag nakakita kami ng comment dahil we actually nag-aabang kami ng comment. So don't hesitate to share your thoughts. So yan sa amin, siguro yun na lang ito na lang yung last thoughts namin to answer the question na when you use AI, does it feel fake or real? Depende siguro kasi sa amin, I think ito kami yung generation na na ako una na ako sasagot. Ito na yung generation na sa atin, ito yung generation na we're in between na walang technology, na walang cellphone, tapos biglang nagkaroon ng cellphone, tapos biglang nagkaroon ng social media, tapos AI. Kami yon. Yung generation na yon. So being in that generation, sa totoo lang, hindi kami takot na for me at least for me, na bumalik yung uy, nawala yung resources, yung nagka-problem si ganito, anong gagawin? Hindi kami panic mode, ganun. For me. So, when I use, kaya medyo obvious minsan na kapag gumamit kayo, like for example, commenting sa post for engagement, malalaman mo agad kung fake or real yung comment. So, kailangan, again, sabi nga ni Sis Bel kanina, tayo pa rin yun, nagtuturo, nagte-train kay AI. Paano siya maging human? Kasi nga, sa sobrang, di ba, alam naman natin yan dahil mabilis silang mag-absorb. Dahil robot mabilis silang matuto. Nawawala yung unique offer natin as human beings. So, kaya kailangan, tayo pa rin yung wag maging lazy. yun yung masasabi ko. Depends. Kapag, kasi nga, yun nga, dahil nandun kami sa generation na talagang yung timeline no, nandun yung, by this year, in ganito, sa amin yun, which is sobrang, for me, the best generation ever, kasi, hindi naman sobrang nga sa technology Kasi nandun tayo sa nakaka-adapt tayo. Pero at the same time, kapag nawala siya, kapag nagka-problem, alam mo pa rin yung manual. Yes, oo. Kaya ang sarap, maganda yung generation. Malaki So, yun yung masasabi ko. Hindi ko alam kung nasagot ko yung mismong tanong ko no? Pero hindi, when I use AI, sa umpisa talaga parang fake. Kaya nga nandun tayo to train the AI. So, nasa sayo pa rin. Ayun. So, ikaw naman, at nag-iingay na naman tong anak ko. I-mute ko lang saglit yung... Yep, yung sa akin naman, yun nga, magiging real talaga siya kung naiintindihan mo yung binabalik niya. Parang garbage in, garbage out. Ganun yung ko dyan, ang stand ko dyan. Kung hindi mo alam kung paano siya gamitin, walang kwenta yung ibabalik niya kasi hindi mo ma-validate. So, magiging real lang siya kung nagpaka-real tayo sa use ng hindi tayo papanggap na i-present yung sarili natin as an expert. Kung hindi naman totoo, doon siya hindi nagiging real. Tapos, ano pa ba? Ano masabihin ko sa AI? Basta, gamitin nyo lang siya ng, tawag
tawag dito, kung ano talaga yung need ni client, mag-stick na kayo doon tapos maging expert kayo doon. Hindi kailangan ma-shiny object na parang kung ano-ano mga binubuting kahit mag-focus muna kayo sa ChatGPT. Okay lang siya. Kasi yung iba parang ano na, ang daming tools, grabe, nakaka-overwhelm. Pero Yung Canva pa nga lang yung dati, yung hindi pa siya improve, hindi pa ako makaka-catch up tapos ito na lang. Nakakaaliw. May nakita nga akong meme one time nakalagay doon na I'm so proud of myself because I graduated without the use of ChatGPT. Kasi parang yun din ang worry ko ngayon sa mga sa generation ngayon. Diyos ko, makakasulat pa kaya ng paper tong mga to? So, yun Grabe, lang. no? As in, parang hindi na sila nagre-research ng maraming libro tapos saka mo isa-summarize. Wala na silang gano'n. Talagang Ano ba yung mga classmate mo pala? Tapos ka na ba? Tapos na yung term natapos mo? na. Natapos na Matatapos ako na? ngayong summer. Yung Yes. mga kaklase mo. Diyos ko, obvious talaga ng mga AI talaga grabe. As in, inaral kaya nila talaga 'to. Hindi, yun pala. Gamitin niyo yung AI, kunyari 'di ba, nakakapagpabilis siya ng research. So yung ibabalik sa inyo ni AI, intindihin niyo naman din. Parang yun yung way natin para matuto. Kasi tinulungan na tayo mag-research. So intindihin, imbes na mag-copy paste lang basta. Intindihin yung mga nire-research natin. Hindi, basta yun lang. Tapos inaano ko rin na pag may hindi ka naiintindihan dun sa binalik, katulad nung kunyari, ano yung abomination? Magpatulong na kayo sa AI na paki-explain nga sa akin 'to in layman's terms, 'di ba? Para hindi na andun na siya andun na siya. So yun lang, sa mga estudyante, Correct. good luck. Ito na rin yung pagkakataon na mention ko ata to last time. Ito na rin yung pagkakataon na before we agree into something like super haba, fine print, kopyahin nyo, tapos pa-summarize nyo kay ChatGPT. Meron ng way, kasi lagi tayong pindot lang ng pindot Diba? Hindi natin alam kung ano na pala yung ina-agreehan natin. Which is, maraming ganun ngayon na hindi natin alam na baka, nag-agree tayo, tapos ito pala yung sinabi, tapos di natin tinignan. Yes. Hirap. Totoo yun, may ganun na ngayon. So, since may ganun na ngayon, meron ding weight na para maintindihan kung ano ba yung sinabi. Kasi ako talaga, aminin ko pagdating sa laws, yan, mga dudugo na ilong ko. ChatGPT, pakasama rin. Oo, tapos naalala ko, may client pa akong nasa law. Pero wala na siya, hindi ko na siya client. Imagine mo yung paano ko intindihin yung mga sinasabi niya. Minsan, dumudugo yung ilong ko pag tinutulong ako sa video. Yung mga terminology. Anyway, so yun, madali na ngayon. Pag time na lang para intindihin yung sinabi. Pwede ba nga, di ba, ita-translate na yan ni ChatGPT. Like, ako nga minsan sabi ko, I imagine I'm like a grade 5 person. Ganun talaga yung term. Yes. Para walang malalim na word. Yun. Yes. Diba? So yan, nakalimutan ko tong i-promote. So if you want to start your VA business, go ahead and visit conniesabala.com/VA book to know more about it. Tapos, if you want a free chapter, punta lang sa bit.ly/VA free chapter para makapag-start na kayo. Para malaman nyo kung anong may pahapyaw ba sa book na to. Yes. Ayun. Again, share your thoughts about AI. Pag gumamit ba kayo, fake ba yan o real? Basta kwento lang kayo kasi we're super excited to read your comments kung alam niyo. So, yun. Ayan. And then, don't forget to hit that subscribe button as well as the bell icon para ma-notify kayo pag may mga bago kaming videos. Ayun. So, let's have a closing prayer. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode and successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience.
Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up to you our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun, so that's it for us. See you on Monday for another live praise and worship. Monday, ito na naman tayo. Hindi pa rin talaga ako sanay. See you on Tuesday, 1 p.m. Manila time for another live session. Ayun, bye everyone. Bye! God bless.